Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang tunay na ibig sabihin ng magpakatao. So, ang ating concept is economic subordination. No? So, sinasabi is economic subordination is that Trinity means that the flows and the Spirit willingly follow the Father's leadership. So, ang ating scripture is John chapter 15 verse 26 na sinasabi, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. Sa Tagalog, subalit kapag dumating na ang mga aaliw na aking susugudin sa inyong mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang papakotoo tungkol sa akin. So, ating katuruan is number 1. So, true unity spiritual So, ang ating katuruan is number 1. The Father sent the Son to express His great love. So, ipinadala ng Ama si Jesus bilang pinakamataas na pagpapahayag sa kanyang pag-ibig para sa atin. So, the Father sent the Son to express His great love. Number 2, Jesus' submission is the essence of true humanity. So, ang tunay na pagiging tao ay hindi sa pagiging makasarili, kundi sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, tulad ng ginawa ni Jesus. So, Jesus' submission is the essence of true humanity. And lastly, the Spirit empowers us to become like Christ. So, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin na kayang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So, the Spirit empowers us to become like Christ. So, bilang application number 1, respond to God's love by loving Him with all your heart, mind, soul, and strength. So, ibalik ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng buong pusong pagsunod at pagsamba sa Kanya. No? Tulad ng isang anak na nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang magulang sa pamamagitan ng pagsunod, so tayo rin dapat na mga anak ng Panginoon Diyos, dapat magpakita ng ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod. So, respond to God's love by loving Him with all your heart, mind, soul, and strength. Number 2 is, do not use Jesus' divinity as an excuse for disobedience. So, hindi natin maaaring gawing dahilan ang pagka-Diyos ni Jesus upang sabihin na hindi natin kayang sundin ang Panginoon Diyos. So, example dito, estudyanteng hindi dapat idahilan na mahirap ang subject upang hindi mag-aral. Yung ibang mga rason para hindi ka makapasa sa school. So, hindi rin natin maaaring gawing dahilan na si Jesus ay Diyos, kaya siya lang ang susunod. So, do not use Jesus' divinity as an excuse for disobedience. And lastly, submit to the Holy Spirit in order to please God. So, upang makalakad sa kamanalan, kailangan natin sumunod sa pagkabay ng Espiritu Santo o Holy Spirit. So, tulad ng isang sasakyan hindi tumatakbo, kung hindi susundin ang direction ng driver, hindi na natin matutupad ang kalooban ng Panginoon Diyos kung hindi tayo magpapasakop sa Espiritu. So, yung devotion means ipinapahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng Jesus Christ. Kaya dapat tayong tumugon sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod. So, hindi tayo iniwan ni Jesus Christ upang mag-isa, kundi binigay niya ang Holy Spirit upang palakasin tayo at lubugin tayo tungo sa kanyang ways. So, ayun namin ang daily devotion. Naway matuloy kayo. May share sa iba, share mga price natin po. Thank you sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.